Kahit hindi mo na ibigay sa akin ng buo ang puso mo, kahit kalahati lang, Lorraine, kalahati lang ay sapat na sa akin. Dear Amihan Stories presents The Engineer I Met in Cebu. Written by Ate Samuha 21. Nako, kailangan maubos itong ulam ni Tia Hilda. Ako na naman ang pagdidiskita ng matandang yun eh. Mahinang bulong ni Lorraine habang tinitingnan niya ang laman ng daladala niyang bayong. Naglalakad siya sa mga oras na yun. Sa gitna ng tirik na araw at walang kahit anong lilim sa paligid. Humahapdi na ang balat niya sa init, habang ang kalsadang binabagtas ay parang apoy na dumidikit sa swelas ng tsinelas niya. 25 anyos na si Lorraine A. Opiaza. Sa ngayon, simpleng pamumuhay lang ang meron siya. Nagtatrabaho siya sa karinderya ng kapatid ng kanyang ina. Sa buong pamilya ng nanay niya, si Tia Hilda lang ang kaisa-isang may sariling negosyo. Kaya't doon na rin siya nakisandig. Hindi man marangya, pero malaking bagay na rin na may kabuhayang matino at kahit papaano, nakakaraos sila sa araw-araw na pangangailangan nila. 5 silang magkakapatid. Siya ang panganay at tumutulong sa ama niyang naghahanap buhay. Wala akong makukuhang extra nito kapag wala nang bibili ng ulam. Masarap pa naman to. Wika pa niya. Maya-maya ay napatigil siya. Napatingin siya sa tabi ng department store. Agad niyang napansin ang bakod na yero at alikabok sa paligid. Tila may bagong construction na nagsisimula roon. Sa loob ng halos 2 taon, ngayon lang ulit siya nakakita ng bagong construction sa lugar nilang iyon sa Cebu. Hala, bakit ngayon lang ako pumunta rito? Nakangiti niyang tanong sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad at higit siyang natuwa na tama ang kanyang hinala. Dinadayo niya talaga kapag may construction site dahil doon lang siya nakakapagbenta ng mga pagkain at babalik sa karinderya na may ngiti sa labi. Pinapakiyaw kasi ng mga construction workers ang ulam na dala niya, lalo na kung walang baon ang mga ito. Ngunit nung nakaraang taon lang ay sagot ng kumpanya ang pagkain ng mga trabahador. Dahil malaking proyekto iyon at may maayos na contractor. Excuse me, Manong. Pukaw niya sa atensyon ng isang lalaki. Nakatayo ito at hawak-hawak ang pala. Hoy, Ineng, bawal ka dito. Agad na sita nito sa kanya. Ngumiti lang siya at nag-thumbs up. Manong, matanong ko lang po kung kailan kayo nagsimula? Magalang niyang tanong sa lalaki. Sa tansya niya ay nasa mid-40s pa lang ito. Kahapon, inayos namin ng mga yero. Bakit? Usisa nito matapos sagutin ang tanong niya. Kahapon pa pala. Saan po ba kayo bumibili ng pagkain niyo, Manong? Muli niyang tanong. Libre ni engineer ang tanghalian at merienda namin kahapon. Ay bakit ba, Ineng? Reporter ka ba? Natawa siya sa tanong nito. Ang ayos niya ngayon ay malayo sa pagiging reporter. Kupas na maong na pantalon ang suot niya. Puting t-shirt at nakatsinelas pa nga siya. Kung nakapagtapos lang siya, ay marahil pwede siyang maging reporter. Subalit mahirap ang pamilyang pinagmulan niya. Gayunpaman, nakapagtapos pa rin naman siya ng senior high. Manong, galing po ko sa karinderya ni Tia Hilda. Kilala niyo po ba yung matandang alin na may-ari ng karinderya na sikat dito sa Cebu? Masasarap po ang mga pagkain namin, kaya binabalik-balikan ng mga customer. Pagbibida niya rito. Kumunot ang noo ng lalaki at lumagpas ang tingin nito sa kanya. Si engineer. Sambit nito. Bigla siyang nilampasan na parang hindi interesado sa sinasabi niya. Magandang tanghali po, engineer. Agad siyang bumaling doon. Kung hindi niya mapakiusapan ng lalaki, ay sa inhinyero na lang siya lalapit, katulad ng nakagawian niya noon. Kaya lang, noong napatingin siya sa engineer, ay biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Literal na umawang ang kanyang labi. Akala niya ay matandaan ang engineer, katulad ng mga inhinyero na kayang-kaya niyang bulahin. Ngunit hindi. Sa tindig at ayos ng nito, ay alam niyang mahihirapan siya. Ito ang definisyon ng salitang gwapo.
Perpekto ang hugis ng muka, matangos ang ilong at ang pangahan. Malapad ang balikat, matipuno ang katawan. Malinis din ang haircut. Ang kamay nito ay may hawak na puting hard hat. Ang gwapo naman niya, para siyang artista. Hindi makapaniwalang sambit niya. Subalit, hindi iyon ang oras upang magpantasya sa isang lalaki. Kailangan niyang magtrabaho nang sa gayon ay may mapakain siya sa mga nakababata niyang kapatid na naghihintay sa kanya sa bahay. Tumikhim siya. Dahan-dahan na lumapit at itinago mula sa likuran ang bitbit niyang bayong. Napabaling sa kanya ang lalaki. Kunot ang noo nito at nang magsalubong ang kanilang mga mata ay ngumiti siya. Kailangan niya munang iisang tabi ang pagkamangha rito. Magandang tanghali po, engineer. Malamyos ang boses na bati niya. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki. Hindi siya nailang. Ang kaso, mas lumakas ang kabog ng dibdib niya dahil parang sinusuri siya nito. Hinarap nito ang lalaking kausap. Bakit may outsider dito? Delikadong lugar na to. Hindi to pasyalan. Narinig niyang malamig na sabi nito. Napakurap-kurap siya. Ni hindi siya binati ng engineer. Parang hindi mo lang nagka-interes sa kanya. Ay sa bagay, wala naman talagang kainte-interes sa kanya. Simpleng babae lang si Lorraine. Hindi siya kagandahan. Ang asset niya lang marahil ay ang singkit niyang mga mata. Morena ang kutis niya. Hindi katulad ng lalaki na mestizo. Hindi ko po alam, engineer. Basta na lang siyang pumasok dito. Kakamot-kamot sa batok ang lalaki at binalingan siya. Ineng, sige na, umalis ka na. Ipinakita na niya ang dala niya. Hinanda ang sasabihin. Bago po ako umalis, maaari ho bang makisuyo? Engineer, pwede po ba na sa amin na lang kayo bumili ng pananghalian nyo? Kahit ulam lang po at hindi ng kanin. Pakiusap niya. Hindi pwede. Mabilis na sagot ng inhinyero. Nabigla pa siya. Ang lamig ng boses nito. Parang nilalamig agad siya kahit ang init-init pa ng panahon. Sige na po, engineer. Mura lang pong mga ulam namin. Masarap din po at sulit ang bayad niyo sa amin. Patuloy niya. Itinaas pa niya ang hawak niya. Wala sa bokabularyo niya ang sumuko agad-agad. Ni hindi pa nga niya nagagawa ang best niya. Sagot ng kumpanya namin ang pagkain ng construction workers namin. Malamig man, ngunit kalmado na ang boses nito. Napabuntong hininga siya. Malungkot na ngumiti. Ganun po ba? Sayang naman. Pero saan po ba nanggagaling ang pagkain nyo? Ay, ang ibig kong sabihin ay saang karinderya po kayo? Tanong niya. Hindi yun karinderya. Restaurant yun. Sagot nito. Mas lalong bumagsak ang balikat niya. Ano ang laban ng karinderya nila sa restaurant? Ang alam niya ay masasarap nga ang pagkain doon. Sige po, maraming salamat na lang. Malungkot na sabi niya at tumalikod na. Naunahan pa ako. Samantala, si Franco naman ay sinundan na lang ng tingin ang babaeng paalis na. Kahit parang rejected ito at nakitaan niya ng lungkot sa mga mata, ay hindi na ito nagpumilit pa. Sino yun? Tanong niya sa kausap. Hindi ko po kalala, engineer. Basta na lang siyang sumulpot. Magalang na sagot nito. Wala sa sariling sinundan niya ang babae. Parang bumigat ang dibdib niya nang makitang malungkot ito kanina. Noong isang araw lang siya dumating, tinanggap niya ang malaking proyekto sa Cebu. Mid-rise building. Nang malaman niya na nasa malayo ang lokasyon, ay nagdalawang isip pa siya na tanggapin ang proyekto. Ngunit ang Daddy Frank na niya ang nangumbinsi sa kanya. Ganito ang klase ng trabaho niya. Kahit sa ang sulok pa ng Pilipinas, kung siya ang nais na maging in-charge engineer o humawak ng proyekto, ay hindi niya dapat tanggihan. Sa kadahilanang kilala na ang pangalan niya. Hindi lang dahil mayaman ang pamilya ng kanyang ama. Sa edad na 29, nakilala na siya sa husay niya bilang engineer at nakagawa na rin ng sariling pangalan sa larangan. Ayaw niya lang talagang mapalayo siya sa pamilya niya. Tinapunan niya ng tingin ang babae. Sa ngayon ay kausap na ang dalawang bata. Sa tansya niya, nasa edad na 7 ang isa at marahil mas matanda ang pangalawa. Ano ba naman kayo? Hindi ba sabi ko sa bahay na lang kayo maghintay? Narinig niyang wika ng babae. Ate,
Nagbenta lang naman kami ng nyug na napulot namin kahapon. Gutom na po kasi kami at wala naman lang tayong bigas sa bahay. Si inay ay hindi po umuwi galing sa paghahatid niya ng labahan. Paliwanag ng batang babae. Nakaakbay ito sa mas bata. O siya, sige na. Dalhin na ninyo itong supot ng menudo. Paghati-hatian nyo na yan, ha? Umuwi na kayo. Kapag nakita ko kayong pagala-gala rito sa kalsada, papaluin ko kayo sa puwet. Babala pa ng babae. Mahina siyang natawa nang sinabayan pa nito iyon ng aksyon. Sa isip niya ay baka kapatid nito ang dalawang bata. Naghahanap buhay nga ito. Naranasan na rin niya ang buhay na mahirap. Isang guro noon ang mommy na Ria niya. Hindi pa nila kilala ng kakambal niyang si Francesca ang kanilang ama. Wala nang matawag na pamilya ang kanyang ina, kundi silang dalawa lang ng kapatid niya. Ngunit kalaunan ay naging maayos ang pamumuhay nila nang nakilala na sila ng daddy nila. Di hamak na mayaman ang daddy Frank niya, isa itong propesor noon. Nakikita niya sa babae ang dinanas noon ng mommy niya. May hangganan ng hirap at pagtitiis. Alam kong kaya mong iahon sa kahirapan ng pamilya mo. Manalig ka lang sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Usel niya sa hangin at tumalikod na rin. Naalala niya ang mommy niya. Tinawagan niya ito. Pero ang kapatid niya ang nakasagot ng telepono nito. O kuya, namiss mo ba agad ako? Naaaliw na tanong ni Francesca. Ang kakambal niya na malayo ang ugali sa kanya. Bata pa lang sila ay sadyang makulit na ito. Madaldal at aakalain na isip bata. Nasa si mommy. Bakit hawak mo cellphone niya? Usisa niya sa kapatid. Nagbibig si mommy ng cassava cake. Yung paborito natin. Kawawa ka naman kuya, wala ka rito. Pag-ibida nito at narinig pa niya ang tunog ng pagnguya nito ng kung ano. Oo na. Kahit gusto ko mong kumain na yan. Anong magagawa ko? Where's mom? Tanong niya. Nakarinig siya ng ingay sa background. Maya-maya lang ay mommy na niya ang kausap niya. Kamusta ka riyan anak? 3 araw ka nang wala rito. Noong isang araw ay nag-message ka lang sa akin. Sambit ng mommy niya. Natural na malambing ang boses nito na gustong-gusto niya palaging marinig. Jetlag mom. Nakatulog na po ako pagdating ko sa hotel. Nakalimutan ko na rin tumawag sa inyo. Anyway, maayos pa naman po ako rito. Nagsisimula na po kami. Baka aabutin po ito ng 1.5 taon. Pahayag niya na napapatingin sa paligid. In charge ka lang naman anak. Hindi naman required na araw-araw ka nasa site. May foreman naman kayo. Kahit paminsan-minsan ka lang dyan. Basta wag kang magpapalipas ng gutom dyan ha. Kumain ka sa tamang oras. Mamaya niyan, mamayat ka Franco. Natawa siya sa tinura ng mommy niya. Ipinagpatuloy na niya ang pagkakausap sa kanyang ina at halos 1 araw din ang itinagal bago siya nagpaalam. Tama nga ang hula ni Lorraine. Pagbalik niya sa karinderya ni Tia Hilda ay pinagalitan siya nito. 10 na lang ito Lorraine, hindi mo pa naibenta lahat. Wala ka talagang utak at diskarte. Katulad ka talaga ng nanay mo na walang ibang ginawa kundi ang mag-anak ng marami. Balasubas na sermon nito sa kanya. Tia, wag mo naman pong idamay si inay rito. Nananahimik yun tapos itadamay mo. At saka po, wala naman akong anak, kaya anong sinasabi nyo? Isa pa, marami man kami magkakapatid. Masaya naman kami. Balang araw, magiging successful ang mga kapatid ko at aahon din kami sa hirap. Asa ka naman ining. Puro palamunin lang ang mga kapatid mo. Lalo na ang tatay mo na walang matinong trabaho. Patuloy ni sermon ito. Abay pati ang tatay niya ay nadamay na naman. Pasalamat na lang talaga ito na mahaba ang kanyang pasensya at iniingatan niya ang relasyon nilang magtiya. Sapagkat kahit may galit ito sa kanyang ina, ay tinanggap pa rin siya para magtrabaho. Madalas nga lang siyang utusan na maglako ng mga ulam. Pag-uwi niya ay naglalaba ang kanyang inay Wilma. Tinutulungan ito ng kapatid niyang dalagita na si Rihanna, 15 years old at grade 10 pa lang. Nasa kolehiyo na ang nakababata niyang kapatid na si Riley. Matalino ito, kaya nakapasok sa scholarship program. Inay, may dala po akong ulam. Kumain na po ba kayo? Tanong niya sa ina. Nag-angat ito ng tingin. Kumain ako kanina anak.
Yung binigay mong ulam sa mga kapatid mo, ikaw ba? Balik tanong naman nito. Hindi mo kailangang alalahanin pa, inay. Galing ako sa karinderya ni Tia. Tsak na palagi po akong busog. Nakangiti niyang sabi. Kaya ka pala tumataba, ate. Napalingon naman siya sa kapatid niyang si Riley. Kakauwi lang nito galing sa school. Nakasukbit pa sa isang balikat nito ang backpack. May bitbit ding libro sa isang kamay. Buti na lang mabait si Riley. Hindi ito katulad ng iba na madaling mahawaan ng bisyo ng mga kaibigan. Nag-aaral ng mabuti ang kapatid niya at inaalala ang estado ng buhay nila. Maaga kaya itong umuwi ngayon, Ray? Komento niya. Opo ate, tara kumain na lang tayo. May dala akong tinapay. Dumaan ako kanina sa paboritong bakery ni Itay, Rihanna. Nay, kain po tayo. Pag-aaya ng kapatid niyang lalaki. Tatapusin na namin ito, anak. Sige na, kayo na lang ang kumain. Anang kanilang ina. Abala talaga ito sa paglalaba, kaya hindi nila pinilit pa. Kuya, tirhan mo ko kahit kalahati lang po Wika naman ng kapatid nilang si Rihanna. Sige. Tugon ni Riley at sumabay na siya rito pagpasok sa kanilang munting bahay. Nasa sala ang dalawa pa nilang kapatid, sina Leia at Rendel. Ate, kuya! Sabay na sigaw ng dalawang bata. Kapag umuuwi mula sa trabaho niya si Lorraine, ay ganoon ang bubungad sa kanya. Mas lalo siyang nabibigyan ng inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. Sabay-sabay silang kumain at hindi nagtagal ay umuwi na ang kanilang ama. Pangangalakal lang ang trabaho ng tatay Ali nila. Gayunpaman, kontento naman sila. Kinabukasan nga ay nakita na naman niya ang sarili niyang naglalakad patungo sa construction site. Kalhating oras pa bago magkaroon ng break time ang mga nagtatrabaho. May upuan doon na gawa sa kahoy. Hindi naman siya lalapit. Tatambay lang doon. Mabuti na lang ang katabi niyon ay department store, kaya nakabenta pa siya ng ulam. Totoong wala siyang balak na lumapit. Ngunit, nang makita niya ang engineer, ay dali-dali niya itong nilapitan. Magandang araw po, engineer. Masigla niyang bati. Goodness. Bulalas nito na ikinatawa niya. Sa panahon pala ngayon ay mayroon pang mga lalaki ang nagugulat. What do you want, miss? Baka po nagbago ng isip mo, engineer. Pwede pa po kayo mag-decide ulit. Sa amin na lang po kayo bumili ng ulam. Promise po hindi po kayo magsisisi. Wika niya na pinagdaaw pa ang palad. Nagpoppy ice din siya sa harapan nito. Oo, feeling close siya. Pero diskardan niya rin naman yun. Wala pa namang tumatanggi sa kanya maliban sa batang engineer na ito. Puro may mga edad na kasi ang nai-encounter niya. Akala ko sumuko ka na kahapon. Pero makulit ka pala, kahit sinabi kong hindi na pwede. Casual na sabi nito. Pagod lang po ako kahapon. Ayoko rin namang mamilit. Sinubukan ko lang po kung magswerte po ba ako ngayong araw. Palusot niya. Let's see din kung para sa'yo ang araw na to. Tumatangong sambit nito. Kinuha nito ang bayong na dala niya. Saan dito ang luto mo? Po? Gulat niyang tanong. Bakit naman hinahanap nito ang luto niya? Lasan ka ako rito ang luto mo. Pasalamat ka't nagkaproblema sa restaurant na provider namin ng meals. Kaya lang, hindi po ako nagluluto eh. Ano lang, inuutusan lang po ako ng tiya ko na ibenta ito. Madalas nasa karinderya naman ako. Nagsaserve lang po ako ng pagkain sa mga customers namin, engineer. Mahinahon na paliwanag niya. Ang ibig mo sabihin, nililako mo mga ito. Kahit sa kalagitnaan pa na mainit na panahon. Hindi makapaniwalang tanong nito. Mabilis naman siyang tumango. Chance na niya yun, ang magpaawa sa inhinyero. Kaya nga po sana, pag-isipan na muna, engineer. Pagmamakaawa pa niya. Napabuntong hininga ito at binalingan nito ang mga construction workers. Alright, let's have a deal. Sa loob ng isang taon, ay sa inyo lang kami bibili ng ulam at kanin. Pwede rin sa merienda. Siguraduhin nyo na lang na marami kayo mapoprovide na pagkain. Pero kapag hindi nyo na-accommodate ang lahat ng trabahador dito, automatic na cancel ang deal. Mahaba nitong pahayag. Halos malaglag ang panga niya sa tuwa. Sa gulat na rin. Nireject man siya kahapon ay pinagbigyan naman siya ngayon.
Tamang desisyon nga ang bumalik doon. Maraming salamat po, Engineer. Hulog po kayo ng langit sa akin. Tuwang-tuwang bulalas niya. Hinawakan niya ito sa kamay na pareho nilang ikinabigla. Para kasing may kuryente noong naglapat ang kanilang mga kamay. Hindi niya alam kung saan iyon nagmula. Ano bang pangalan mo? Para alam namin kung paano ka namin tawagin. Wika nito na tila aware din sa nararamdaman nila kanina. Lorraine. Lorraine A. Opiasa po ang pangalan ko, Engineer. May lambing na pakilala niya. Matamis pa siyang ngumiti. Nakita niya tuloy kung paano gumalaw ang Adam's apple nito. I'm Franco Enabillera. Just call me Engineer. Mas refer ko na tawagin ako sa profesyon ko. Basta, paalala ko lang sa'yo. Bawal kang gumala rito. For safety purposes yun, okay? Mahigpit na bilin pa ng lalaki at napatango-tango siya. Opo, Engineer. Masiglang sagot niya. Sumaludo pa siya na parang sundalo. Pero may kondisyon pa ako. Sabi nito na ikinahinto niya. Napawi ang ngiti niya sa labi. Ano pong kondisyon, Engineer? Kinakabahan niyang tanong. Mamaya niya na'y mahilingin ito na hindi na niya kayang gawin. Mahirap na. Gusto ko, yung luto mo na lang ang kakainin ko. Kung hindi mo kaya, pwedeng kalimutan na rin natin ang deal natin ngayon. Sabi nito. Ay sus, Engineer, kayang-kaya ko po yun. Marunong po ako magluto, no? Hindi nga lang po kasing sarap ng luto ng tiya ko. Wika niya na napangiwi pa. Sinubukan na niyang magluto noon sa kusina ng karinderya. Subalit pinapalabas siya ng tiya niya at inuutusan na magbenta na lang sa labas. Ang pamilya niya lang naman ang nagsasabi na masarap ang luto niya. Siyempre wala lang choice ang mga ito kundi pagtiyagaan siya. Okay, gagawan kita ng kontrata. Ipakita mo yun sa tita mo. Maghintay ka rito at yung mga dala mo ay ibigay mo na sa kanila. Anito na itinuro ang mga construction workers. Parang bata na naging masunurin siya. Nilapitan na niya ang mga trabahador. Sigurado naman siya na magkakasya ang dala niyang ulam. Masaya niyang ibinigay iyon sa mga trabahador. Hindi nagtagal ay bumalik din ang engineer. Hawak-hawak na nito ang isang papel. Paglapit sa kanya ay agad na inabot yun. Sumilay ang ngiti niya sa labi. Maraming salamat po rito, Engineer. Wika niya na tinanguan lang nito. May pirma na ako riyan. Yung signature mo na lang ang kulang. Kapag nabasa na ng tita mo at umayag din siya, ipapana-authorize ko na. Marahan na paliwanag nito. Sa akin po ang signature. Ako po ang pipirma, ganon, Engineer? Inosenteng tanong niya. Bakit? Sino ba nakapag-deal sa akin? Hindi ba ikaw? Balik na tanong nito. Mahina siyang natawa. Pahiram na lang po ko ng ballpen mo, Engineer. Anya saka inilahad ang kamay niya. Binigyan naman siya nito ng ballpen. Napatingin siya sa paligid. Naghahanap siya kung saan siya pwedeng pumwesto para mapirmahan ng maayos ang kontrata. What's wrong? Mahina nitong tanong. Naguguluhan kung bakit natameme na siya. Sinalubong niya ang mga mata ng lalaki at may pumasok na ideya sa isip niya. Pwede po bang hiramin ang likod niyo? Magalang niyang tanong na ikinakunot ng noon nito. Talikod ka lang po, Engineer. What? Clueless na tanong pa nito. Siya na mismo ang pumunta sa likod ng lalaki. Kailangan ba talaga sa likuran ko? Engineer, pwede po bang yumuko ka pa ng konti? Ang tangkad mo eh. Imbes ay request niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, ngunit sinunod niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos pumirma, ay hinarap na niya ang lalaki. Ako po ulit si Lorraine, Engineer. 25 anyos na po ako. Ako po ang panganay sa 5 magkakapatid. Pagpapakilala niya ulit, inilahad niya rin ang kanang kamay niya. So, you're a breadwinner? Mahinahaw na tanong nito. Parang gano'n na nga po. Kasi tulong-tulong kami ng inay at itay sa paghahanap buhay. Wika niya at inginuso pa niya ang palad niya na hindi pa tinatanggap nito. Mukhang hindi ka naman nahihirapan ngayon. Alalahanin mo lang na ganyan ang buhay natin. Napagdaanan ko na rin kasi yan. Anito at tinanggap na rin ang kamay niya. Pareho na naman silang nabigla na para bang may koneksyon sila sa isa't isa. Mabilis na binawi niya rin ang kamay niya.
We, naghirap ka rin? Pag-iiba niya ng topic. Tila may kakaiba rin silang tensyon na hindi nila alam kung saan nagsimula. Yes, at nakikita ko sa yung mommy ko. Inalagaan niya rin kami ng kambal ko sa loob ng 6 na taon na siya lang mag-isa. Pagkukwento nito. May kakambal ka po? Lalaki rin? Interesadong tanong niya. Bahagya itong umiling. Babae, Francesca ang pangalan niya. Anito na may bahagyang ngiti sa labi. Wow! Tiyak ako napakaganda niya po. Ang ganda rin ng pangalan niya eh. Anya habang titig na titig sa mukha ng gwapong engineer. Naisip niya na kapag mahaba ang buhok ng lalaking kaharap, ay marahil ganoon din ang itsura ng kakambal nito. Kaya lang, para siyang napapaso sa malamlam na mga mata nito. Wala na ang lamig doon. Ay, ililista ko na rin po pala yung ulam at kanin, engineer. Pwede po ba akong makahiram ng papel? Pakiusap niya. Next time nga ay magdadala na siya ng maliit na notebook at ballpen para mailista niya ang mga ulam na binili. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano lahat. I-calculate mo na lang sa cellphone mo. Anito, napakamot siya sa kilay niya. Kumikibot-kibot ang labi. What's wrong? Wala po kasi akong... Wala po akong cellphone. Nahihiya niyang sabi. Parang hindi naman ito nagulat at walang panghusga na tiningnan siya. Kinapaka pa nito ang bulsa ng pantalon at ibinigay sa kanya ang telepono nito. Gamitin mo muna to. Wika nito. Napangiti siya kahit may kaunting hiya. Salamat po. Nauutal niyang sambit. Napatitig siya sa wallpaper ng cellphone nito. Wow, siya po ba yung kakambal mo? Family picture iyon ng lalaki. Napakaganda nga ng kakambal nito na mukhang nag-iisang anak na babae rin. May kahawig pa ang engineer na batang lalaki. Ang ganda rin ng mommy nito. Miski ang padre de pamilya ay gwapo. Yes, si Francis ang bunso namin. Yan sina Daddy Frank at Mami Neria. Ang mami ko ay nagmula sa mahirap na pamilya at maaga rin siyang naulila. Pahayag nito. Sa bagay, lahat ng mga tao ay may kanya-kanyang hirap na dinanas. Miski siguro mga mayayaman, no? Usal niya na tinanguan lang nito. Ibinigay na rin ito sa kanya ang bayad. Tuwang-tuwa pa siya nang mahawakan iyon. Here, this is your tip. Anito sabay bigay ng 1,000. Umawang ang labi niya. Ha? Bakit po may patip ka, engineer? Pero, tinanggap niya iyon ng walang pagdadalawang isip. Tatanggapin ko po, kasi bawal tanggahan ng grasya. Minsan lang ito dumating sa atin. Maraming salamat po ulit. Napakalaking tulong nito sa akin. Nagpaalam na rin ito sa kanya. Babalik na raw sa trabaho. Siya naman ay nakangiti pa rin habang naglalakad pabalik sa karenderya ng tiyahin. Itinago na rin niya ang 1,000. Ayaw niyang ipakita iyon sa tiya Hilda niya. Aba, jackpot ka rito, Lorraine. Madiskarte ka talaga sa pagnanegosyo no? Manang-mana ka talaga sa akin. Natutuwang bulalas ng tiya niya. Kinurot pa nito ang pisngi niya. Aray naman tiya. Reklamo niya at pilit na dumistansya na lang mula sa ginang. Nang makawala siya, ay hinaplos niya ang pisngi niya. Parang kahapon lang, sinabihan niya ako na katulad ko si inay. Tapos ngayon sa kanya ako nagmana. Kandangimi pa siya na parang gustong sumuka. Anak ko mo, Lorraine, may sinasabi ka rin yan. Nakataas ang kilay na tanong nito. Tila handa na naman siyang kurutin. Wala po tiya. Baka naman po mabigyan mo rin ako ng tip. Mahina niyang tanong. Pinagdikit pa ang mga hintuturo niya. Gusto mo ng pera? Usisa nito. Umiling siya. Bigas, pwede po ba na yun na lang ang bigay mo sa akin, tiya? Tapos sa susunod ay pera na lang kung gusto mo. Bimigay naman ang tiyahin niya sa kanyang pangangantsaw. Sa halip na pera kasi ang kukunin niya ay mas mainam na bigas na lang. Mayroon naman siyang pera na bigay ng engineer kaya sapat na yon. Tiya, may kondisyon po pala ang engineer. Pahabol na sabi niya bago pa ito makaalis. Pinaghahalikan pa nito ang pera nito. Yung kakainin po ng engineer, nag-request po siya na ako magluluto. Hindi ka lang naka-jackpot. May dabola ka na ng mga matandang inhenyero, no? Natatawa nitong tanong. Hindi naman matanda si Engineer Franco.
Pero hindi ko rin alam kung anong edad niya. Sa tingin ko, mas matanda sa akin ng ilang taon. Tumatangong sabi niya sa sarili. Ibinida ko rin po na masasarap ang pagkain natin sa karinderya. Kaso, gusto niya pong luto ko. Sabi na lang niya sa tiyahin. O siya, ikaw nang bahala riyan. Hindi na masama na gamitin mo yung mukha mo, Lorraine. Ang mabuti pa, kunin mo ang loob ng matandang iyon. Baka sa kanya magbabago ang buhay mo. Swerte mo kung makakapag-asawa ka ng engineer. Hindi na kayo maghihirap pa. Bigyan mo na lang siya ng anak, tatagal yun sa'yo. Mahabang usal nito na hindi niya rin nagustuhan. Huminga siya ng malalim. Bago nagsalita. Tia Hilda, ang tao po ay hindi gatasan. Kung nais mong makaahon sa kahirapan, magsikap ka. Ang tagumpay ay bunga ng sariling pawis, hindi nang paggamit sa iba. Oo, instrumento po ng Diyos ang ibang tao na tutulong sa'yo. Pero hindi sila dapat gamitin para lang gumaan ang buhay mo. Tingnan mo, tiya. Nagkasikap ka rin po, kaya hayahayang buhay ngayon ng pamilya mo. Natigilan ito. Akala niya ay magagalit na naman. Alam mo, Lorraine, maswerte lang talaga ako. Kasi minsan, kahit kulang ang pagsisikap, kapag tinamaan ka ng swerte, umaayos ang buhay mo. Pangbihirang mindset yan, tiya. Mahina niyang bulong upang hindi nito marinig. Nginitian na lamang niya si Tia Hilda at nagpaalam na siya rito. Kukunin na niya ang isang sakong bigas at dadalhin sa bahay. Mahirap na, baka magbago ang isip nito. Lingid sa kaalaman ni Lorraine ay sinundan ito ni Franco. Nais niya lang naman malaman kung saan karinderya ito nagtatrabaho. Lalapitan niya sana ito, ngunit narinig niya ang pinag-usapan na magtiyahin. Aalis na sana siya ng may pagkadismaya pero nagsalita ang babae. Kaya noong umalis siya roon ay hindi na nawala pa ang ngiti sa labi niya. Hindi niya lubos sa kalain na may mga ganoong klaseng babae pa pala siyang makikilala. Maganda ang pagpapalaki ng mga magulang ni Lorraine na hindi niya mapigilang mapahanga sa kabaitan nito. Hindi siya nagsisisi na pinagbigyan niya ito. Nakatulong pa siya kahit papaano. Sa sumunod na araw ay hinintay niya ang lunchtime. Nasa kondisyon niya na ang luto lang ni Lorraine ang gusto niyang kainin. Kasalukuyan siyang nasa loob ng temporary office niya sa site. Maya-maya pa ay mayroon ng kumatok sa pinto. Bukas yan. Tugon niya. Bahagya lang bumukas ang pinto at sumilip ang babae na kanina pa laman ang isip niya. Engineer, wala po ba kayong balak na lumabas para kumain? Mahina nitong tanong. Maayos niyang itinabi ang mga papel sa ibabaw ng lamesa niya. Pasok ka. Anyaya niya rito. Pumasok naman ito, bitbit ang dalawang Tupperware. Mabagal itong naglakad. Nagpalinga-linga pa na tila sinusuri ang kabuuan ng opisina niya. Grabe, may aircon pa rito sa opisina mo. Namamangang sambit nito. Tumango siya at lumapit sa couch. Yes, kailangan maging komportable ako habang nagtatrabaho. Maupo ka at ibigay mo na sa akin yung dala mo. Anya, umupo na nga ito sa tapat niya. Dahil mas malapit na ito sa kanya, ay malinaw niyang nakikita ang physical appearance nito. Nakaputing t-shirt ito, kupas na pantalon at nakatsinelas. Simple lang ito kung tutuusin, pero iba ang ganda nito. Walang arte, singkit ang mga mata, matangos ang cute nitong ilong at medyo pouty ang mamula-mula nitong labi. Afritada po ang isang ulam. Kumakain ka naman po siguro ng daing na bangus, no? Magalang na tanong nito. Sa madalas na pagbanggit nito ng salitang po, ay nagmumukha lang siyang matanda. Aminado naman siya na mas matanda siya. Isa pa, ginagalang siya nito. Subalit gusto niya na maging komportable rin ito sa presensya niya. Hindi ako mapili sa pagkain. Pwede bang wag mo na akong ipopo? Kahit na 4 na taon ang tanda ako sa'yo, ay wag mo na akong kausapin na parang kasing edad ako ng tatay mo. Mahaba niyang wika. Narinig niya ang mainhin nitong pagtawa. Binuksan niya ang 2 takip ng Tupperware. Nanuot sa ilong niya ang mabangong amoy ng ulam. Natakam agad siya at gusto rin iyong tikman. O sige, sanay na kasi ako sa ganito kung pagsasalita eh. So, 4 years ang tanda mo sa akin. Kung ganun, may asawa at anak ka na rin? Paano ka naman nakakatiyak na may pamilya na ako? O sisa niya.
Paano rin siya magkakaroon ng asawa? Hindi naman siya nagkaroon ng girlfriend. Hindi dahil workaholic siya at focus sa trabaho. Sadyang may standard lang siya pagdating sa pagpili ng babae. Gusto niya ay katulad ng kanyang ina. Mabait, malambing at maaalalahanin. Sa edad mong yan, engineer, wala ka pang asawa? Sa panahon ngayon, kahit 20 years old ay nag-aasawa na. Naiiling na sabi nito. Natawa siya. Binabasa na ba yun sa edad, Miss Lorena? Hindi basta-basta ang pag-aasawa. Hindi yan katulad ng boyfriend at girlfriend. Kahit magkaroon pa ng komplikasyon ang relasyon ninyo, ay pwede kayong maghiwalay na walang samaan ng loob. Hindi kagaya na mag-asawa. Sobrang hirap. Lalo na kapag may anak na kayo. Mahaba niyang paliwanag dito. Nagkibit balikat ang babae. Ewan ko rin. Oy, sige na, kumain ka na. Sa labas na lang ako maghihintay. Kukunin ko kasi ulit yung Tupperware para may paglagyan ako bukas. Mamayang hapon, ihahatid ko naman ang merienda ninyo. Wika nito. You can wait here. Sambit niya. Nakakahiya po. Baka kung anong isipin ng iba. Sa labas na lang ako maghihintay. Anito na tumayo agad. Hindi na niya ito pinigilan. Nang nasa pinto na ito ay nagsalita siya. Alam ko ng dahilan kung bakit ayaw ng tita mo na nasa kusina ka. Po? Gulat na tanong nito. Napakurap pa. Hindi agad na gets ang sinabi niya. Sabi mo, ay ang tiya mo mismo nagluluto sa karinderya niya. Ayaw niya magluto ka. Dahil baka wala nang magka-interes sa luto niya. Kumiling ang ulo ng babae. Clueless pa rin sa sinasabi niya. Engineer, pakilinaw pong sinabi mo. Medyo slow ako ngayon eh. Wika nito na kinukumpas ang kamay. May nakapagsabi na ba sa'yo na masarap ka magluto? Tanong niya. Curious lang kung aware din ang dalaga na masarap ang luto nito. Opo. Yung pamilya ko. Nako, alam kong binobolo lang naman nila ako eh. Kasi pamilya ko sila. Ayaw nilang madismaya ako na wala akong future sa kusina. Pagkukwento nito na sinabayan na naman ng halakak. Siya naman ay nanatiling seryoso, saka nagsalita. Nope, hindi nila gagawin yun. Ang pamilya natin ang unang pupunan ng mga kakulangan natin. Hindi ka nila bobolahin. Pamilya natin ang unang nakakapansin ng pagkukulang natin. Hindi para husgahan, kundi para itama. Sila rin ang unang nagpapakatotoo sa kung anong kaya natin. Alam ko naman yon. Ang pamilya ang unang nagtutuwid sa ating pagkakamali. Hindi rin para saktan tayo, kundi para hubugin tayo. Sapagkat kapag tayo'y nagtagumpay, sila rin ang unang magbubunyi. Pagbabahagi naman ito ng opinyon. Kakaiba nga talagang mag-isip ang babae. Palaging may laman ang salitang binibitawan. Pero, totoo po ba na masarap ang luto ko? Yes, bakit? Hindi mo ba tinitikman? Tanong niya. Tinitikman naman po. Pero syempre, hindi mo pupurihin ang sarili mo. Sanay ka na sa lasa ng luto mo eh. Pagdadahilan nito, na talagang may punto naman. Nagpaalam na ulit ito sa kanya. Siya naman ay nagsimula ng kumain. Masagana pa dahil masarap ang ulam niya. Mukhang uuwi ako sa amin na malaki yan siya. Hindi na mag-aalala sa akin si mommy kapag nakita niya ako. Kung ganito ang pagkain ko araw-araw, ay may posibilidad na tataba ako. Naaaliw na sabi niya. Hindi naman masama ang tumaba, basta healthy siya. O marahil, ang kakambal niyang si Francesca ang una magre-react. Kahit sa ganitong edad nila, ay malambing pa naman sa kanya ang kapatid niya. Madalas na ito ang bumibili sa kanya ng mga gamit. Nang matapos siya, ay iniligpit na niya ang pinagkainan niya. Lumabas siya para sana puntahan si Lorraine, ngunit hindi niya ito nakita. At may nagsabi na umalis na. Akala ko hintayin niyo itong Tupperware. Aalisin pala kaagad. Usal niyang wika nang muling inilapag sa mesa ang dalang Tupperware. Dinampot niya ang puting hard hat. Minabuti na muna niya ang maglakad-lakad at pababain ang kinain. Alas 3 na ng hapon nang bumalik ang dalaga. Nakita niyang naglalakad ito palapit sa kanya. Tinenyasan niyang manatili na lang ito sa kinatatayuan. Wala pa naman itong suot na hard hat. Masunurin naman ito at ngumiti lang. Binalingan niya si Foreman Erickson. Pareho silang may clipboard. Pero si Foreman ay may dala ring payong. Talagang mainit pa rin sa mga oras na yon. Lumuhod siya sa tabi ng marker nang may napansin siya.
Tiningnan ang sukat gamit ang steel tape. Kuya Eric, bakit parang masakip tong layout ng column spacing sa grid A? Dapat 3 meters. Pero itong pagitan ng A1 to A2, kulang na 6 centimeters. Sambit niya. Oo nga po, engineer. Baka may namali lang ng hakbang kanina. Ginamitan lang kasi ng lubid Hindi pa sa laser level. Minor lang yan. Madaling reposition. Paliwanag nito. First layout pa lang to. May ganyan na. Hindi pwedeng palusot ang minor kung susunod-sunod ito. O sige, ipare-align nyo na kagad bago pa magdugtungan. Paalala niya sa foreman. Sige po. Tatawagin ko yung 2 laborer natin. Iangat lang tong pako. Ilipat ng konti. Salamat at maaga niyong napansin. Kung ako lang, akala ko tama na Kakamot-kamot ulong sabi nito. Mas okay na maaga ang abiso kaysa mag-demolish. Yung mga paunti-unti, yan na nagiging malaking sablay sa dulo. Anya na sinang-ayunan naman nito. Habang naglalakad siya palayo, ay nagsimula na rin siyang umikot para i-check ang ibang read lines. Mahaba pa ang construction journey pero ayaw na niyang magkasablay muli. Engineer! Boses iyon ni Lorraine. Napalingon siya rito at buti na lang ay may suot na itong dilaw na hard hat. Hindi mo na po ako binalikan doon. Pagkatapos mo kong senyasan na huwag umalis sa kinatatayuan ko. Ang boses nito ay parang nagtatampo. Sorry, nakalimutan ko kagad. Nag-inspect kasi ako Nakita ko na may mali. Ganito talaga ako sa tuwing focus sa trabaho. Paliwanag niya sa babae. Okay lang, naiintindihan ko naman Siya nga pala, heto ng merienda. May sasabihin pala ako tungkol sa kontrata, Engineer Franco. Nito, saka akap-akap sa dibdib ang panibagong Tupperware. Doon na tayo sa opisina ko mag-usap. Mainit dito. Anyaya niya. Oo nga po Umiiyak na nga po tong kilikili ko sa haba ng nilakad ko kanina mula sa karinderya hanggang dito sa site. Biro nito. Silly you. Natatawang sabi niya. Hindi na nahiya si Lorraine. Agad na siyang umupo sa couch nang hindi pa siya inaaya ng lalaki na maupo. Pagod din siya sa paglalakad. Ipinakita niya agad ang dala niyang shoulder bag. Inilabas ang notebook. Saglit niya iyong binuklat. Saka pinunit ang isang malinis na pahina. Maingat niya iyong tinupi sa gitna bago iniabot sa lalaki. Sabi ni Tia, kahit kada linggo mo lang kami bayaran. Tapos sa bank account na po didiretso ang pera. Wala yatang tiwala sa akin si Tia Takot na itakbo ko yung pera. Wika niya. May halong biro naman iyon. Pero yung akin, diretso sa akin Hindi nga lang yun kada linggo. Okay, no problem. Marami kang hinihanda na merienda. Sabayan mo na lang ako. Anyaya nito sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa isang pantry. Namamangha siya sa opisina nito. Kompleto na ang mga gamit. Gusto mo bang magkape? Mainit. May palamig ka ba? Tanong niya kay Franco. Palamig? Juice ba? Oo. Alam mo palang ibig sabihin ng palamig, engineer? Yes, may soda ako rito. Ayos lang. O sige, gusto ko yan, engineer. Sang-ayon niya. Pinanood niya lang ang pagtimpla nito ng kape at saka binuksan ang maliit nitong fridge. Bumalik ito sa kinauupuan. Bago ibinigay sa kanya ang soda, ay binuksan pa nito iyon kaya nagpasalamat siya. Hindi na rin siya tumanggi pa ng alokensya nito ng ginawa niyang merienda. Habang kumakain, ay nagkukwentuhan pa sila. Doon pala magsisimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. At sa paglipas ng mga buwan, ay higit silang napalapit sa isa't isa. Twice a month itong umuuwi sa Manila upang makasama nito ang pamilya. Ngunit isang beses ay hindi niya akalain na magtatagal pala ito. Kasalukuyang namamalengke si Lorraine, kasama niya ang kapatid na si Leia, ang bunso nila. Pauwi na sana sila nang makasalubong nila ang pinsan nilang si Hana, ang anak ng Tia Hilda nila. Kasama nito ang mga kaibigan, isang babae at 3 lalaki. Kaklase niya noon ang mga ito. Ngayon ay may kanya-kanya ng trabaho. Oo, professional na ang kanyang pinsan pero ni minsan ay hindi siya nakaramdam ng inggit. Lorraine, pauwi na ba kayo ni Leia? Tanong nito. Medyo hindi maganda ang relasyon nilang magpinsan. Bata pa lang sila ay asar na siya rito. Kung ano kasi ang ugali ng nanay nito
ay ganoon din sa dalaga. Oo, kaya wag mo kaming harangan, Hana. Malayo pang lalakarin namin, please lang. Mahinahon niyang sabi at talagpasan na sana nila ito nang humarang din ang dalawang lalaki. Hi Lorraine, long time no see. Bati sa kanya ni Arnold, isa sa mga kaklase niya noon. Ang katabi nito ay si John, na andoon din si Kiko at Diane. Dating nanliligaw sa kanya si Kiko, kaya siguro hindi siya nito pinapansin. Binasted niya dahil wala pa sa plano niya ang makipagrelasyon. Oo nga, pero pasensya na ha, hindi ko kayo kayang harapin ngayon eh. Marami akong gagawin sa amin. Pamabaliwala niya, ngunit sadyang ayaw siyang padaanin. Hinapit niya palapit sa kanya si Leia. Idiniin niya ang kanang pisngi nito sa tagiliran niya at tinakpan ang isa pang tenga. Lorraine, narinig namin. Malapit ka na raw magkaroon ng boyfriend? Balita ko isang matandang engineer? Singit ni Diane. Hindi na siya nagulat. Alam niya kung saan galing ang chismis na yon. Ay nako Lorraine, bakit ka pumapatol sa mga ganong lalaki? Pang-aasar ni John sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang may sasakyang huminto sa gilid ng kalsada. Bumusina pa ito na tila kinukuha ang kanilang atensyon. Bumilis ang pintig ng puso niya. Pamilyar ang sasakyan na yon. Hinintay niya ang pagbaba ng driver at nakarinig siya ng pagsinghap. Tinanggal ni Franco ang suot nitong shades. Diretso agad ang tingin sa kanya. Lorraine, may problema ba rito? Nag-aalala nitong tanong. Nang mapansin ang dalawang lalaki na nakaharang sa kanila, ay una nitong hinila ang kapatid niya bago siya. Who are you? Bakit niyo siya hinaharangan? Nakapwesto na sila ni Leia sa likuran nito na tila handa silang protektahan ito kung may magtatangkaman sa kanila ng masama. At sino ka naman? Bakit basta-basta ka nalang nangingialam dito? Sa wakas ay nagsalita na si Kiko. Hinawakan naman niya ang palapulsuhan ni Franco at bahagyang hinila. Kilala ko sila, engineer. Huwag mo na silang patulan pa. Mahina niyang bulong dito. Sino sila? Bulong din ito pabalik sa kanya. Pinsan ko yung babaeng may pink highlight sa buhok. Ang iba, dati kong kaklase. Sagot niya rito. At kuya, yung lalaking kaharap mo ay dati po siyang maniligaw ni ate. Singit ng bunso niyang kapatid. Hindi niya inaasahan na magsasalita ito. Leia? Mariin na sambit niya sa pangalan nito. Umiwas agad ito ng tingin. I'm her cousin, Hannah. And sino ka pala? Ano ka ni Lorraine? Usisa ng pinsan niya. Tinulak pa nito si Kiko. I'm her friend, Engineer Franco Enabiliera. If you don't mind, aalis na kami. Paalam agad ng binata. Miski siya ay nagulat din. Engineer? Ikaw yung engineer na tinutukoy ng mama ko? Ni Lorraine? Gulat na bulalas nito. Binuking na nito ang sariling ina. Hindi naman ako tsismosa para ikwento ko sa'yo si Engineer Franco, Hannah. Isa pa, hindi naman tayo close. O sige, aalis na kami. Anya at siya na mismo ang humila kay Franco. Pinagbuksan nito ng pinto sa backseat si Leia. Sa passenger seat naman siya nito pinaupo. Naiwang nakatulala roon ang magkakaibigan. Napaurong siya sa kinauupuan niya nang lumapit sa kanya si Franco. Teka, ano gagawin mo? Nauutan niyang tanong. Yung seatbelt mo. Sagot nito at hindi na nga siya nakagalaw pa. Nang ikabit na nito iyon sa katawan niya. Thank you. Nahihiya niyang sambit. Dahil sa lapit ng mukha nito kanina, ay nanuot sa ilong niya ang pabango nito. Pauwi na ba kayo? Maya-maya ay tanong nito. Umaandar na rin ang sinasakyan nila. Oo sana, kung hindi lang namin nakasalubong ang mga yun. Siya nga pala engineer. Kapatid ko pala, si Leia. Pakilala niya sa kapatid. Itinuro pa niya ito sa backseat. Bumati ka, Leia. Siya si Engineer Franco. Kaibigan ko siya. Wow! May kaibigan ka po palang pogi, ate. Napapabungis-ngis na sambit nito. Hello po, Kuya Engineer. Hi, kamukha mong ate mo. Puri nito sa bibwit. Opo, mana rin po ko sa ate ko. Mas maganda nga lang siya ng konti. Anito na muli siyang sinaway. Hinatid sila ng binata hanggang sa bahay nila. Inaya niya itong pumasok sa loob. Maliit lang ang bahay namin.
Masikip pero wag kang mag-alala. Malinis naman sa loob. Anya. Nginitian siya ni Franco. Sanay ako sa masikip na bahay, Lorraine. I want to meet your other siblings and also your parents. Wika nito. Pinagbuksan na niya ito ng pinto. Ingat ka sa pinto baka mauntog ka. Ang tangkad mo pa naman. Paalala niya. Napailing na lang ito at nagawa pang kurutin ang pisngi niya. Naipakilala niya nga ang binata sa pamilya niya. Nagkataon na nasa bahay pala ang mga ito. Magalang at marunong makisama ang engineer. Kahit minsan ay napapansin niyang tahimik ito at hindi pala salita. Masaya si Lorraine dahil balik trabaho na si Franco. Makikita na niya ulit ito. Nang hapon na yun ay nakatayo lang sila sa tapat ng malaking gusali na unti-unti nang nabubuo. Pero magtatagal pa iyon ng 1 taon o mahigit pa. Kapag natapos ito, uuwi ka na talaga sa inyo? Mahina niyang tanong. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nalungkot. Oo, hindi ko talaga dapat tatanggapin ang project na to. Pero ngayon, hindi ako nagsisisi na sinunod ko ang suwesyon ng daddy ko. Masaya nitong pagkukwento. Na-curious siya bigla. Bakit naman? Nagandahan ka ba rito sa Cebu? Usisa niya. Mataman siya nitong tinitigan. Kasi nakilala kita. Mabilis na tugon nito. Dahilan para bumilis ang pintig ng puso niya. Joke ba yan, engineer? Natatawa niyang tanong. May kaba pa siyang nararamdaman. Higit na nang makita niyang seryoso lang ito. Lorraine, if I told you that I like you, paniniwalaan mo ba ako? Ha? Kabadong tanong niya. And if I asked if there's a chance I could court you, papayagan mo ba ako? Sunod na tanong nito. Napakurap siya ng ilang beses. Hindi pa nga siya nakakaget over ay ginagap na nito ang kamay niya at pakiramdam niya ay nagkulay kamatis na ang pisngi niya. Lalo na nang halikan nito ang likod ng kamay niya. Ang gusto ko sa isang babae ay yung hindi nilalayo sa ugali ng mami ko. Mabait siya, malambing at maalalahanin. Sa'yo ko nakita mga katangian na yun, Lorraine. Kaya sana, bigyan mo ko ng chance para patunayan sa'yo na seryoso talaga ako. Mahaba at sinserong pahayag nito. Pakiramdam niya ay huminto ang takbo ng oras. Napatitig lang siya kay Franco. Pero, bakit ako? Nauutal niyang tanong sabay turo sa sarili. Sinabi ko ng dahilan, Lorraine. Pero, hindi niya alam ang isasagot niya. Hindi naman ako nagmamadali, Lorraine. Pag-isipan mo muna. Wika pa nito. Totoong hindi rin na mamilit. Tanging pagtango na lang ang naisagot niya kay Franco. Aminadong nasurpresya siya at naikunti siyang kilig na nararamdaman. Buong magdamag na pinag-isipan nga iyon ni Lorraine. Napapanguso siya sa tuwing naaalala niya ang pag-amin nito na gusto pala siya nito. Kasi naman, parang suntok sa buwan na may magkagusto sa kanya na katulad ni Franco. Kaya naman napuyat siya. Kinabukasan ay hindi naman siya pinagalitan ni Tia Hilda kahit tinanghali siya ng gising. Paalis na sana siya nang tinawag siya ng feeling close niyang pinsan. Bakit? Kunot noo ang tanong niya kay Hana. Maghahatid ka ng pagkain sa construction site, diba? Samahan na kita, Lorraine. Voluntaryo nito sabay hablot sa may kabigatang bayong na hawak niya. At bakit mo naman ako sasamahan, Hana? Malayo yun dito. Ilang minuto ka pa maglalakad. At saka tingnan mo, tirik ang araw. Sagot niya. Inagaw na niya ang bayong, ngunit hinila pa rin iyon sa kanya ni Hana. Bitiwan mo na, aalis na ako. Samahan na kasi kita, Lorraine. Hindi ako busy ngayon at pwede bang ipakilala mo ako sa engineer? Ngiting-ngiting pakiusap nito. Halos umikot ang mga mata niya, as if papayagan niya na ito na lumapit sa binata. Hindi pwede. Huwag kang makulit, Hana. Inaabala mong trabaho ko Gusto mo yatang pagilitan ako ng mama mo? Nakikipag-agawan na ito sa kanya. Akong bahala kay mama. Kaya isama mo na lang ako. Dali na, pinsan. Pamimilit pa nito. Marahas na binawi niya ang bayong at umatras. Ayoko nga. Tia, ang anak mo ay may gusto sa matandang engineer. Sigaw niya sabay karipas ng takbo. Nang sa gayon ay hindi na siya masusundan pa nito. Lorraine, bumalik ka rito! Sigaw naman ang pinsan niya. Hindi na niya pinansin pa ito
at nagpatuloy siya sa pagtakbo. Huminto lang siya nang makalayo-layo na siya. Habol-habol niya tuloy ang paghinga niya. Ang kapal na mukha ng babaeng yun. Nakita lang ng gwapo, biglang bumait. Tsk, akala mo naman. Ay! Gulat na bulalas niya. Napahawak pa siya sa dibdib nang may bumusinang sasakyan. Napatingin siya sa kotseng sumira sa kanyang monolog. Bumaba ang bintana niyon at ang nakangiting si Franco ang bumungad sa kanya. Ay, Lorraine, sakay na. Pag-aaya nito. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya pero parang hindi na dahil sa hingal. Ginulat mo naman ako, engineer. Anya. Umibis pa ito mula sa sakyan. Kinuha ang dala niya. Maingat na hinawakan ito ang kanyang siko. Inalalayan siyang makasakay. Sorry, hindi ko intensyon na gulatin ka. Paghingi nito ng paumanhin. Ano palang ginagawa mo rito? Maya-maya ay tanong niya. Inayos ang pagkakabit ng seatbelt. O ngayon ka lang pupunta sa site? Hindi, sinadya kang puntahan ka. Alam ko maglalakad ka na naman eh. Wala ka bang payong, Lorraine? Tanong nito. Maingat na ipinatong nito ang bayong sa paanan niya. Meron, ginagamit ng mga kapatid ko eh. Tugon niya. Kausap ko kaninang pinsan mo. Narinig ko kung ano sinabi mo. Naiiling nitong wika. Kinabahan naman siya. Ano naman? Nauutal niyang tanong. Masyado na palang matanda ang 29 years old, Lorraine. Naaliw nitong tanong. Mariin niyang itinikom ang bibig. What? Say something. Ano kasi? Biro lang yun. Gusto kong takasan ng pinsan ko eh. Ang kulit niya. Gusto pa niyang sumama sa akin tapos ipakilala siya sa'yo. Asa naman siyang gagawin ko yun? Ayaw niyang maging tulay ng mga ito. Isa pa, may balak na ang binata na ligawan siya. Kapag sinunod niya ang kahilingan ni Hana, edi maaagaw nito sa kanya si Engineer Franco. I understand. Anito na hindi na siya inusisa pa. Heto palang pananghalian mo. Itinuro niya ang maliit na paper bag. Wala nang bayad yan. Bakit? Nalilitong tanong ni Franco. Siyempre, kapag naging girlfriend mo na ako, hindi na kita hahayaan pang magbayad. Ipagluluto na lang kita. Ay! Bulalas niya nang mapapreno ng wala sa oras ang lalaki. Sorry, are you okay? Tanong nito na may pag-aalala sa boses. Ayos lang ako. Bakit kasi napapapreno ka, engineer? Nagulat lang ako, Lorraine. Ibig sabihin nun, may chance ako. Oo. Nakangusang sagot niya. Iniwas niya ang tingin. Pero sabi mo, wala nang bayad kapag naging girlfriend na kita. You mean, sinasagot mo na ako kagad nang hindi pa ako nakapagsimulang manligaw? Namamangha nitong tanong. Bakit? Ayaw mong sagutin kita agad-agad? Eh di wag. Sigaw niya bigla na ikinatawa ni Franco. Wala akong sinasabing ganyan. Nakakagulat ka naman kasi. Wika nito na hindi tumigil sa pagtawa. Hayaan mong isipin na easy to get ako. Kilala naman natin ang isa't isa eh. Wala akong dahilan para patagalin pa yon. Pwede na tayo magsimula kagad. Yung magkasintahan na. Ang iniisip ko lang ay yung mga nalalabi mong oras habang nasa Cebu ka pa. May sinseridad na pahayag niya. Doon na natigilan si Franco. Thank you, babe. Sabi nito na ikinalaki ng singkit niyang mga mata. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan. Liligawan pa rin kita. Literal na bumilis ang pintig ng puso niya. Doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Subalit, bakit parang bilis din ng takbo ng oras? Natapos na ang mid-rise building. Mahigit 2 taon din ang itinagal. Ngayong mag-iisang buwan nang hindi bumabalik si Franco. Nakalimutan na yata ng isang yun na may girlfriend pa siya sa Cebu. Malungkot na sabi ni Lorraine. Napatitig siya sa screen ng cellphone niya. Bigay iyon sa kanya ni Franco. Para kahit nasa Manila ito, ay may komunikasyon pa rin sila sa isa't isa. Ang kaso, hindi na ito nag-reply sa mga text message niya. Ate Lorraine. Napaigtay siya sa gulat nang marinig ang boses ng kapatid niyang si Riley. Humahangos itong lumapit sa kinaroroonan niya. Oh, bakit Riley? Tanong niya. Noong una ay halos hindi ito makapagsalita. Bakit? Magsalita ka naman. Tinatakot mo ko eh. Si tatay.
Isinugod sa ospital ate. Naiiyak na sagot nito. Muntik na siyang mawala ng balanse kung hindi lang siya naalalayan ng kapatid niya. Ate, Bakit daw? Bakit isinugod sa ospital si Itay? Nanginginig ang boses na sambit nito. Sa dami ng pinagdaanan ni Lorraine sa buhay, yon ang pinakamatindi niyang kinakakatakutan. Ang kalagayan ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring iyon, ay naging abala siya sa pag-aasikaso sa tatay Ali niya. Sandali niyang nakalimutan si Franco. Kailangan ko na yata maghanap ng ibang trabaho, inay. Malungkot niyang sabi sa ina. Sinabi ng doktor ng kanyang ama na hindi na ito pwedeng magtrabaho pa ng mabigat. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Wika ng kanyang ina at hinawakan siya sa kamay. Si Franco pala anak, madalas kang hinahanap sa bahay. Inabisuhan niya ang mga kapatid niya na huwag sasabihin sa nobyo kung nasaan siya. Ayaw niya itong mag-alala dahil alam niyang hindi na naman ito magdadalawang isip na tulungan siya. Masyado na pong maraming naitulong sa akin si Franco, inay. Sa ngayon, sa tingin ko, kailangan ko muna siyang palayain. Uunahin ko muna ang pamilya natin. Mahina niyang sabi. Kung ganon, ay kausapin mo muna siya. Alam ko maiintindihan ka naman niya. Pagbibigay opinyon ng inay Wilma niya. Umiling siya. Ayoko mahirapan siya, inay. Ang dami-dami ko pong problema. Hindi ko po magagampanan ang responsibilidad ko bilang girlfriend niya. Nay, ayoko matali sa akin si Franco. Hindi kami magka-level kahit anong isip ang gawin ko. Mahal mo ba siya, anak? Tanong ng kanyang ina. Tumango siya. Sobra po. Pero kailangan ko munang i-prioritize kayo. Anya, pinalis pa niya ang luha sa pisngi niya. At kung mahal niya pa rin po ako, ay maghintay muna siya. Aayusin ko muna ang sarili ko para bumagis sa kanya. Yon ang desisyon ni Lorraine. Siya na lang ang hindi magpaparamdam sa nobyo. Walang break-up ang naganap. Kung paanong mabilis niyang sinagot si Franco, ay ganoon din kadali sa kanya na putulin ang relasyon nila. Alam niyang unfair, pero duwag siya. Sa oras kasi na makita niya ito, alam niyang kakainin niya ang lahat ng sinabi niya. Balik sa normal ang buhay ni Franco. Nasa Manila na siya. Wala na siyang komunikasyon sa nobya. Inaamin niya na medyo kasalanan naman niya. Isang buwan din siyang hindi nagparamdam. Kaya nang ito naman ang gumawa nun, ay higit niyang naramdaman ang pangungulila rito. Hindi na rin lingid sa kaalaman niya ang problemang kinakaharap nito. Si Inay Wilma lang ang tanging nakausap niya. Sinabi nito na hayaan na muna niya si Lorraine. Ipiniliwanag sa kanya ng ginang ang dahilan na agad niyang naintindihan. 2 taon na ang nakalilipas. Hindi naman niya ito sinubukan na kalimutan. Dahil ang totoo niyan ay nakabantay siya mula sa malayo. Alam niya kung nasaan ito, subalit hindi na niya nilapitan pa. Ngayon, nakita na naman niya ang sarili niya sa tapat ng coffee shop kung saan nagtatrabaho si Lorraine. Tama, nasa Manila na rin ito and God knows kung anong ginawa niya para makapagtrabaho ito rito. Napapitlag siya nang may kumatok sa bintana ng sasakyan niya. Mabilis niyang naibaba iyon nang makita ang kakambal niya. Nakangisi ito at nakakrus pa ang 2 braso. Huli pero di kulong. Sabi nito na talagang may naisip na namang kalokohan. What are you doing here, Francesca? Gulat niyang tanong. Kuya, may na-discover ako. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Tanong nito at inilapit pa ang mukha sa kanya. Get in the car, Francesca. Mariin niyang utos dito. Umiling lang ang kapatid niya at tumingin sa cafe. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi lang mapaglaro ang kanyang kakambal. Matalino rin ito. I heard na binili mo raw itong cafe, kuya. Akala ko regalo mo to para sa akin. Pero hindi pala eh. Ilang beses na rin kitang nahuhuli na palagi nakatambay dito. Nakangisi nitong sambit. Francesca, come on. Umuwi na tayo. Pag-aaya niya. Hinawakan na niya ang kamay nito. Ngunit tinampal lang ng kakambal niya ang kanyang kamay. Francesca. Bumaba ka riyan kung gusto mo, kuya. Sabi nito at nagsimula ng maglakad. Wala siyang choice kundi ang sumunod dito. Siya ang kinakabahan sa kapatid niya. Ang bilis ng pintig ng puso niya. Ang plano niya ay hindi na muna niya lalapitan ang dalaga. Pero ngayon,
Nakapwesto na agad sa bakanting mesa ang kapatid niya. Ang lapad-lapad ng ngiti nito. Nilapitan niya ito at maingat na hinawakan sa kamay. Let's go home. Baka hinahanap ka na ng anak mo. Anya, nagpumiglas ito. Nang makatayo nga ay muli niya sana itong hihilahin palabas. Ngunit mabilis nitong naipit ang leeg niya gamit lang ang braso nito. Siya na mismo ang hindi makapalag. Sa takot na baka masaktan niya ang kakambal. Nilibre mo ako ng coffee bago tayo umuwi. Please? Pakiusap nito. Wait, Cheska. Bitiwan mo muna ako. Pakiusap niya rito. Hindi nga lang siya pinakinggan at siya na ang nahila palapit sa counter. Miss, anong pinakamasarap na coffee niyo rito? May lambing na tanong ni Francesca. Po, okay lang po ba kayo, ma'am? Boses iyon ng babaeng mahal niya. Kaya kinabahan siya lalo. Yes, I'm fine. Don't mind him. He's my twin brother. Gusto niyang umalis agad sa sarili niyang... Doon ay hindi na niya hinayaan na magsalita pa si Francesca. Inabot niya na rin ang bibig nito at tinakpan. Kaya nabitiwan siya. Ang kulit mo, Cheska. Mahina niyang sita sa kapatid. Franco? Napaayos siya ng tayo at tiningnan si Lorraine. Ngayon na mas nakita niya ito sa malapitan, ay parang gusto na niyang yakapin agad. Pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang mabigla sa kanya ang dalaga. Hi, long time no see, Lorraine. Nauutal na bati niya. Ang singkit na mga mata nito ay nanlalaki rin. Lumipat ang tingin nito sa kapatid niya. Tinanggal na niya ang kamay sa bibig ni Francesca. Kilala mong kuya ko? Usisa nito sa dalaga. Napakagat ito sa labi bago dahan-dahan na tumango. Wow, kuya! Kaibigan mo? Baling ni Francesca sa kanya. Kung gusto mong umorder ng kape, go ahead, Cheska. Huwag kang madaldal, okay? Mahinang bulong niya sa kakambal. Kinurot pa niya ang pisngi nito. Natawa lang ito sa kanya. Sige po. Ano pong gusto ninyo? Magalang na tanong sa kanila ni Lorraine. Inawasan na nito ang mga mata niya. Ang kakambal na niya ang umorder ng kape nila. Kuya, hintayin mo ng coffee natin ha. Doon na ako sa table natin. Paalam nito. Alam niya na gusto lang siya nitong iwan sa counter dahil kay Lorraine. Hindi naman sila nagkasamaan ng loob. Pero parang nangangapa siya kung paano niya ito kakausapin. Hey, okay ka lang? Tanong ni Lorraine. Nagulat pa siya nang ito ang unang nagsalita. Yes. Sagot niya. Sinalubong na nito ang tingin niya. Kamusta? Usisa nito. Abala na sa ginagawa. Tiningnan niya lalo ang dalaga. Wala man lang ipinagbago. Maganda pa rin ito. Okay lang. Ikaw, kamusta? Balik na tanong niya. Alam kong alam mo na okay lang ako, Franco. Lagi ko napapansin ang sasakyan mo. Nagtataka nga ako kung bakit halos araw-araw ay nakapark sa labas eh. Sinabi ba sa'yo ng inay ko kung nasan ako? Naramdaman ni Franco ang pangiinit ng tenga niya. Talagang nabuking na siya. Kailan mo napansin? Nauutal niyang tanong. Mabilis itong sumulyap sa kanya. Simula na magtrabaho ako rito. Napapansin ko na ibang kotse lang nung una. Pero mahahalata mo na iisang tao lang. Alam mo, Franco, may hula na ako. Ikaw bang naging backer ko para makapasok ako rito sa coffee shop? Mahabang wika nito. Paano mo naman nasabi na ako yung Lorraine? Bago ko pa naisipan na pumunta rito, may nag-alok na sa akin ng trabaho at ang laki ng sahod. Cafe lang naman to. Pero aminado ako na marami kaming customer. Kibit balikat na sabi nito. Hindi ka ba galit sa akin, Franco? You know, ginost kita. Sa akin, hindi ka ba galit? Wala akong paramdam sa loob ng isang buwan. Pag-amin niya, pakiramdam niya rin ay siya ang may kasalanan. Ngunit wala naman siyang naramdaman na galit dito. Siguro ay pagtatampo lang. Hindi. Nakakatawa, no? Ang dali lang nating nagkapag-usap. Parang walang nangyari. Naiiling na sabi nito. Inilipag na ang tea na pinili ng kapatid niya. Wala naman talaga nangyari. Singit niya at ibinigay na ang card niya para makapagbayad. Walang umik na umalis siya sa counter. Medyo disappointed siya kasi ang casual lang makipag-usap sa kanya ni Lorraine. Kuya, sino siya? Makulit na tanong ni Francesca.
Ibinigay niya ang strawberry cake na in-order nito. Kumain ka na lang, Cheska, para makaalis na tayo. Sagot niya. Napanguso ito at napapatingin pa rin kay Lorraine. Ex-girlfriend mo ba yun, kuya? Nasasaktan ka. Namumula ng mga mata mo eh. Parang paiyak ka na rin ah. Talagang makulit si Francesca. Hindi ito nauubusan ng sasabihin. Cheska. Mariin na sambit niya sa pangalan nito. Peace, kuya. Mag-behave na ako. O sige na, inumin mo na yung coffee mo na tinimpla ng ex mo. Cheska. Chill, Kuya Kambal. Anito, sa huli ay tumahimik din. Inilingan niya ito at kukunin na sana niya ang kape nang makitang may nakadikit doon na sticky note. Mabilis niyang tinanggal yon. Umawang ang labi niya sa nabasa. Sulat kamay iyon ni Lorraine. Bumilis ang tibok ng puso niya. Na-excite siya bigla. Uy, ano yan kuya? Tanong ni Francesca. Basta na lang nito hinablot ang sticky notes. Cheska naman. Anya, bumungis-ngis ito. Mukhang may magaganap mamaya ah. Kuya, pakipot ka muna. Suwestyon nito. Hindi ako babae, Cheska. Pangit ang breakup niyo, kuya. Interesadong tanong nito na ikinailing niya. Bigla na lang nawalang komunikasyon namin sa isa't isa. Mababa ang boses na sagot niya. O, isa sa inyong ng ghost? Nakataas ang kilay na usisa pa nito. Inabot niya ang pisngi ng kapatid niya. Don't ask me that. Baka sisigin mo sarili mo. Marahan na sita niya. Napatitig sa kanya si Francesca. Excited nang mag-out sa trabaho niya si Lorraine. Nakiusap siya kay Franco kanina na hintayin siya. Gusto niyang makipag-usap dito. Kaya lang, paglabas niya ay hindi niya nakita ang sasakyan nito. Nabasa niya kaya ang note ko kanina? Tanong niya sa sarili. Napagdesisyonan niya hintayin na muna ito. Hindi siya umalis sa tapat ng coffee shop. Umaasa siyang hihintayin siya nito. Kung hindi nga ito galit sa kanya. Panay ang sulyap niya sa mumurahan niyang relong pambisig. Biglang humangin kaya napayakap siya sa kanyang sarili. Napatingala si Lorraine. Nakita niya na tila nagbabadya ang malakas na ulan. Parang kanina lang ay maaliwalas ang panahon. Nawalan na siya ng pag-asa. Tuluyan nang bumagsak ang ulan. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsimulang humakbang. Napahinto siya na makakita siya ng dalawang pares ng leather shoes. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Franco, nauutal na sambit niya sa pangalan nito. Natuwa siya dahil naroon pa rin ito sa labas ng coffee shop. May hawak na payong. Akala mo umalis na ako. Nakangiti nitong tanong. Nag-init ang mga mata niya hanggang sa humakbang siya palapit dito. Yumakap sa baywang nito at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Akala ko galit ka pa rin sa akin, Franco. Humihikbing sambit niya. Naramdaman naman niya ang isa nitong braso na pumulupot sa baywang niya. Hindi ako galit ah. Siguro nagkampo lang ako. Kasi ang dali-dali mong tapusin ang relasyon natin. Hindi pa nga tayo nakapag-usap. Nawala kasi noon ang kakambal kong si Francesca. Akala namin dinukot siya. Pero naglayas lang pala siya. Dahil ayaw niya magpakasal. I'm sorry, babe. Sincere na sabi nito. Naramdaman pa niya ang paghalik nito sa noo niya. Sorry din. Ayoko lang kasi naitali ka sa mga problema ko. Hindi ko pa kayang ibigay sa iyo ang puso ko ng buong buo. Dahil inaalala kong pamilya ko. Pag-amin niya. Ngayon, pwede na ba? Kahit hindi mo na ibigay sa akin ang buo ang puso mo. Kahit kalahati lang. Lorraine, kalahati lang ay sapat na sa akin. Nagsusumamong sambit nito. Dahilan na bumuhos lalo ang mga luha sa kanyang pisngi. Tiningnan niya si Franco. Tumingkayad upang abutin ang labi nito. Masuyong halik ang sinagot niya na agad na naman itong tinagunan. Nang hapon na iyon ay sumama na si Lorraine sa binata upang ipakilala siya sa mga magulang nito. Mainit siyang tinanggap ni Tita Neria at Tito Frank. Hindi naging komplikado ang relasyon ni Franco at Lorraine. Bagamat dumaan sila sa sinasabi ng iba na ghosting, ay nauwi pa rin ang lahat sa isang maayos na desisyon. Sa huli, mas pinili nilang unahin ang sariling kapakanan at kaligayahan. Wala naman siyang pinagsisisihan
dahil mas okay siya ngayon. Nakapag-aral siya ng 2-year diploma program sa TESDA habang nagtatrabaho siya sa cafe. Baka ganun talaga, mas kailangang maghiwalay saglit para mag-grow ang taong nasa relasyon. Araw ng linggo, nakatanggap ng mensahe si Lorraine mula sa nobyo niya. Day off niya dapat, pero pinapunta siya sa cafe. Ang magaling na bumili ng coffee shop para lang makapagtrabaho siya ng may magandang sahod. Pambihira naman tong boyfriend ko. Close na kaya ang cafe? Naiiling niyang komento. Napabuntong hininga siya at binuksan na lang ang pinto. Dilim ang bumungad sa kanya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay bumukas na ang ilaw. Nagulat siya nang makita na puno ng bulaklak at lobo ang paligid. Napahawak pa siya sa dibdib nang tumunog din ang speaker at may magandang awit na pumainlan lang sa paligid. Naguguluhan siya noong una hanggang sa makita niya si Franco. May hawak na bouquet at unti-unti nang lumalapit sa kanya. Hindi ito nag-alinlangan na lumuhod sa harapan niya. Lorraine, alam kong hindi ako perpekto. Pero sa piling mo, pakaramdam ko buo ako. Sa bawat araw na malayo ka sa akin, ay mas lalo ko naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Gusto ko na sa bawat umaga, ikaw ang unang makikita ko. Gusto ko sa bawat tagumpay at pagkatalo, ikaw ang kasama ko. Lorraine, maaari mo ba akong gawing pinakamaswerteng tao sa buong mundo? Will you marry me? Napaluhan na lang si Lorraine dahil hindi niya inaasahan ang marriage proposal na iyon. Mahal niya si Franco. Wala na siyang pakialam pa kahit masyado pang maaga para tumuloy sa next level ang relasyon nila. Oo naman Franco, magpapakasal ako sa'yo. Naluluha niyang sagot. Isinuot nito sa kanya ang singsing, hinalikan ang kamay niya bago ito tumayo. Mahal kita. Malambing na sabi nito. Bago pa niya sabihin na mahal din niya ito, ay muli siyang hinalikan. Napangiti sila sa isa't isa at nang lumapit ang mukha nito sa kanya ay pumikit siya. Masuyo siya nitong hinalikan sa labi. Narinig nila ang masigabong palakpakan. Naroon pala ang kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal ay ikinasal din sila at pagkalipas ng ilang buwan ay biniyayaan sila ng babaeng anak. Ngayon ay nakangiting pinagmamasdan nila ang kanilang anak na natutulog ng mahimbing. Parang kailan lang nung nakilala kita sa Cebu, mahal. Tingnan mo ngayon oh, kasal na tayo at may munting prinsesa na tayo na kamukhang kamukha mo. Ang ganda niya. Masayang wika ni Lorraine. Maingat niyang hinalikan ang matambok na pisngi ng anak. Pinangalanan nila itong Loisa. Siyempre, maganda rin ang mami niya eh. Sabi naman ng asawa niya, sabay halik sa sentido niya. Kasalukuyan silang nakaupo sa kama. Nasa bisig niya ang baby nila. Nakasandal siya sa dibdib ni Franco. Sus, nambola na naman ang daddy engineer mo anak. Natatawang sabi niya at bahagyang umungot ang munti nilang prinsesa. I'm telling the truth, babe. Giit nito at binalingan ulit ang kanilang anak. Mahal ka namin anak. Lumaki ka sana na kagaya ng mommy mo. Kahit ang pagiging matalino na lang ni daddy ang makuha mo, ayos na sa akin. Napanguso si Lorraine. Kahit na kailan talaga, ay nagagawa pa rin ng asawa niya na pabilisin ang tibok ng puso niya. Nagpapaiyak ka naman eh. Anya, humalik ito sa pisngi niya. I love you. Kahit sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay natin. Basta aalagaan at iingatan ko kayo ng anak natin. At ng mga magiging anak pa natin. Sincere na pahayag nito. Humalik din siya sa pisngi ni Franco. Mahal din kita, Franco. Maraming salamat sa lahat-lahat, mahal. Niyakap lang sila ni Franco hanggang sa umiyak ang baby dahil nagugutom na. Wala talaga sa plano ni Lorraine na pumasok sa isang relasyon. Pero wala eh. Tinamaan na siya ng pana ni Cupido. Kaya't naniniwala siya ngayon na ang pag-ibig ay walang pinipiling oras. Dumarating ito nang hindi inaasahan at wala ka nang magagawa. At minsan, hindi rin masama na isasantabi muna ang pag-ibig at unahin ang pamilya. Lalo na kung ang mga ito ang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban araw-araw. Kung darating muli ang pag-ibig, darating yon sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa pusong handang magmahal muli. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya,
ay huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!